Noong ikalawang araw ng Enero taong 1894, isinilang si Nicanor Nick Baptista Reyes Sr. sa Trozo, Maynila. Isa siya sa mga nagtatag at naging kauna-unahang pangulo ng Far Eastern University o FEU. Natapos niya ang kursong AB sa University of the Philippines noong 1915, nakapagtapos ng Commercial Science sa New York University noong 1917 at nakakuha ng Master of Arts sa Business Administration mula sa Columbia University noong 1918. Siya rin ang kauna-unahang Pilipino nakatanggap ng PhD sa accountancy mula sa Columbia. Si Dr. Reyes ay kinikilala bilang isang culture hero sa Pilipinas dahil sa apat na mahalagang inobasyon. Una ay ang pagtatatag ng propesyon ng accountancy sa ating bansa, pangalawa ay ang pagbuo ng paaralan para sa negosyo, pangatlo pagbukas ng night classes, at pang-apat ang pagpapalaganap ng konsepto ng working students. Noong 1928, sa edad na 34, itinatag niya ang Institute of Accountancy na kalaunay naging Institute of Accountants, Business and Finance o IABF. Layunin niya na gawing abot kamay ng mga karaniwang Pilipino ang kursong accountancy na dati ay para lamang sa mga mayayaman. Noong 1933, pinagsanib ng IABF ang Far Eastern College na itinatag ni Vicente K. Fabiela at iba pa. Dito nagsimula ang Far Eastern University o FEU. Sa sumunod na taon, habang siya'y pangulo ng FEU, pinaminuan din niya ang Department of Economics ng University of the Philippines. Nang malapit nang magsimula ang Asia-Pacific War noong World War II, nakita ni Dr. Reyes ang pangangailangang mapanatili ang edukasyon sa gitna ng kahirapan. Nagbukas ang FEU ng night classes upang bigyan ng pagkakataon ng mga manggagawa na mag-aral sa gabi. Upang patuloy na parangalan ang kanyang kontribusyon, noong 1970, ang FEU Institute of Medicine, School of Medical Technology at FEU Hospital ay ginawang non-stock, non-profit educational foundation na tinawag na FEU Nicanor Reyes Medical Foundation. Noong 1994, bilang paggunita sa kanyang ika-100 kaarawan, itinatag ang FEU Diliman. Ang Moraita Street sa Sampaloc, Maynila, kung saan matatagpuan ng FEU ay pinangalan na rin sa kanya. Ang kanyang mga inobasyon at pagmamahal sa edukasyon ay nagbigay ng malaking ambag sa modernong sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Yun naman pala, FEU. Ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Oo. At least merong nakapag-isip no, na mag-provide ng quality education sa mga Pilipino despite nga dun sa challenge nila noon na mga wars and other pa na siguro mga economic recession, yun din siguro yung isa sa mga naging hamon. Pero now, no, yung FEU ay nakakapag, na din, talagang very established na at magagaling tumambling yung tao siya. Magaling mag-spike ba? Oo, magaling din mag-spike. Inaabangan niyan pag Yung mga spike nila, gaganon ang mga katawan talaga nila, Tumutupi. Oo. Alalakas, no? Oo. Tsaka ang maganda dito din na-introduce yung night classes. Kasi nga naman, to give chances din sa mga workers na gusto ding makapag-aral. Dito din na-invento ni sino na nga ba yun? Ni Nicanor, ang mga night classes. Ang unang president ng FEU. And I hope na yung mga legacy niya sa FEU talagang manatili at maging inspiration pa sa ibang mga university sa Philippines na although iba na yung mga challenges natin ngayon, sana maging kalidad pa rin yung mai-provide nilang education. Hindi yung pera-pera na lang. And doon sa mga state university, I hope na maging maganda rin yung buhay ng ating mga estudyante. Oo. Ayan, yan ang ating kwento na kailangang dapat talaga na balik-balikan natin.